Ano pa? Supreme Court orders return of 60 billion to PhilHealth bars further fund transfer. Eto na naman tayo sa hayop na PhilHealth eh. Etong mga tanga-tanga na to, sinisisi na naman ng Pangulong Bongbong Marcos sa PhilHealth. Ang PhilHealth, sino ba nang walang niya sa PhilHealth? Ayan. Escudero, PhilHealth, zero subsidy is because of their own failure. Ay, napakalinaw sa article, oh. Kitang-kita nyo po sa article, napakalinaw. Sino? Escudero, PhilHealth subsidy. Zero. Dahil daw po sa kanilang kasalanan. Yung pala, nanakawin lang ni Escudero. Diba? Kinonvert ni Escudero sa flood control. Tapos sisisi nyo na naman sa Pangulo. Si Pangulong Bongbong Marcos naman may kasalanan nito. Mga didisit, nasa grupo nyo ang magnanakaw. Nandyan si Escudero. Hukat, DepEd, PhilHealth, DA, Department Agriculture Budget, Saldico, blames, Escudero. Ayan ba't sisisihin nyo, Pangulo? Kung nanalo sa Supreme Court yan, Pangulo sinisisi nyo. Si Escudero sisihin nyo. Dahil uod ang kawalangyaan yan. Pero mo sisihin yung Pangulo. Sino ba, alam mo, nakakatawa eh. Sino ba may hawak ng BICAM? Pangulo. Ang trabaho ng Pangulo is to veto lang. Ibibito niya lang dapat yung iba dyan. Ibibito niya. Pero, walang kinalaman ng Pangulo dyan. Mismo si Saldico. Diba? Tinuturo na si Escudero ang may pakana dyan sa PhilHealth. Mang may pakana sa 2025 BICAM. Nasa grupo ng mga DDS, yung puppet ni Sarang nagnakaw. Tapos sisihin nyo naman si BBM. Siya nga nagbito ng 194 billion. Tapos meron pa siyang for later release. Later release dahil naka-on hold. Dahil nga sa suspicious ang ginawa nitong BICAM na to. Kaya kung may sisihin tayo sa PhilHealth, wala tayong bandaan si Escudero. Dahil siya po ang talagang trumabaho dyan. Malapit ka na, Cheese. Malapit ka na. Sabi ko sa'yo. Malapit ka na, Cheese. Susunod ka na kay Joel tsaka kay Jinggoy. Diba? Hindi na kayo makakawala dito. Binulungan na kami ni BBM eh. Malapit na. Copy, Uncle. Bumulong siya eh. Malapit na. Abang-abang. Okay, Uncle. Copy. Diba? Naparesto na kasi Diskaya, diba? Shoutout pa-shoutout naman sa nanay ko si Aning Nyolo. Shoutout, Nanay Aning. Shoutout po from Nyolo and Anita Duabe. Shoutout. Dito na tayo. Magkaliniwan na tayo dito sa luxury car na nakita. Dito na. Kanino ba talaga? Hindi natatapos sa mali-maletang pera ang pagsubaybay ng Billionaire News Channel sa bombshell videos ni dating Congressman Zaldico. Nakuha kasi namin ng impormasyon at natukoy ang may-ari ng sasakyang nahagip sa video na katabi ng umano'y cash deliveries para raw kay PBBM at former House Speaker Martin Romualdez. Ayan na. Kapit na. Eto na. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban.
November 15 ngayong taon nang ilabas ni ex-Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang isa sa kanyang bombshell statements patungkol sa flood control scandal. Dito niya itinuro si Pangulong Bongbong Marcos at former House Speaker Martin Romualdez bilang pangunahing recipients ng pinakamalalaking kickbacks umano sa mga proyekto ng DPWH. Sa inilabas niyang video, ipinakita ng dating kongresista ang aniyay male-maletang deliveries ng mga pera para umano kina PBBM at Romualdez. Pero sa isa sa mga inilabas niyang larawan, tila nahagip ang conduction sticker ng isa sa mga sasakyang katabi ng mga maleta. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Eksklusibong nakuha ng Billionaire News Channel. Pero mo, binabaligtad ni Zaldico? Diba? Ito po bago po to. Confirm na po to. Confirm na to. Pero mo, binabaligtad ni Zaldico. Kanya pala yan. Hayop ka. Sa'yo pala talaga. Ang opisyal na mga dokumento ng naturang sasakyan. Naberipika namin na U0L960 ang nakalagay na conductor. L pala yun. Hindi pala 8 yun. UOL960. Ayan po yun UOL. Sticker dito. Ayon sa aming pagsusuri, wala itong ongoing o finished application para sa isang plate number sa Land Transportation Office. Ayon sa mga dokumento, isang 2023 Maserati MC20 ang sports car na nakita sa larawan. Okay, tandaan nyo MC20 Maserati. Meron ako yan, nandiyan sa parking ko. Sa akin kasi Sa akin po MC21. Yung panlinis ng mga kalawang MC. Meron ako doon sa parking ko. Alam niyo yun? Yung cream, yung MC, panlinis ng mga kalawang, sa mga appliances. Uy, ang ganda ng buhok ko ngayon Naka-gel pa ako Terry Gray ang model color nito. Ayon sa transaction documents, binili at pinangalanan ang sasakyan sa kumpanyang Socali Trading. Socali Trading! Nakay Socali Trading pala. Socali Trading. Porter na Brilliance Auto Corporation. Nako. Isang sole proprietorship na registered sa Department of Trade and Industry ang Socali at nakafocus umano sa automotive trading, auto accessories at general trading. Ang pangalan ng registered owner, isang Federico Jr. Guillem Datoon. Binili ang sasakyan sa halagang 20 million pesos. Wow! Kung babalikan ng mga umano'y ebidensyang ipinakita ni Ko, tila 20 million, no? Sasakyan pa lang, 20 million. Samantala tayo, 20 million, hirap kitain. No? Grabe. Hindi, no? may ilang hindi pagkakatugma-tugma sa transaction histories ng sasakyan. Bakit? June 5, 2023, dumating sa Pilipinas ang sasakyan. June 9, 2023 naman, nang maisyuhan ito ng clearance mula sa Bureau of Customs, samantalang July 12 naman mula sa Philippine National Police. July 11 pa lang, iniulat na ito ng Brilliance Auto Corporation sa LTO bilang isang stock. Binili at inilipat ito sa posesyon ng Socali Trading noong December 18, 2024. Ayon sa registration papers nito. Ayon dito, natanggap ng Socali Trading ang sasakyan bilang brand new imported. Ibig sabihin, walang dokumentasyon na ginamit o binenta ang sasakyan sa loob ng 1.5 taon. Ang katakataka, kung titingnan ng date sa larawang inilabas ni Ko, November 29, 2024, ang umano'y delivery ng mga maleta sa nasabing bahay kung saan nahagip ang sasakyan. Halos isang buwan bago na ibenta ang nasabing sasakyan sa Socali Trading base sa registration papers. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng Socali Trading. Pumunta ang aming team sa registered address nito sa Quezon City. Pero nang puntahan namin ang nasabing address, building ng kilalang multi-level marketing and networking company na Front Row ang aming... Oh! No! Nung pinuntahan daw nila, Front Row. Si Sam Versosa po kasi, si Sam Versosa po ay si Sam Versosa po ang lead, ang may-ari ng Front Row. Si Sam Versosa rin po ang presidente ng Maserati Philippines. Patay ka na, Zaldico. Ha? Gusto niyo ba pagdutungin natin si Zaldico tsaka si
Maserati tsaka si Sam Versosa. Mamaya. Abutan dito. Isang bagay na mismong staff din ng front row ang kumumpirma sa amin. Pero ayon sa building staff, ilang taon nang nakatirik ang kanilang gusali rito at wala umano silang alam na kumpanyang Socali Trading. Oy! Matatandaan ang bilyonaryong si Sam Versosa ang isa sa co-founders ng front row at siya rin ang presidente ng Modena Motorsports Incorporated, ang tanging authorized Maserati distributor sa buong bansa. Siya po kasi presidente. Isang Versosa ang presidente niyan. Si Versosa, mapapatawag ka dito. Mapapatawag ka dito. Ikaw ang presidente ng Maserati at iilan lang sa Pilipinas may Maserati. Iilan lang sa Pilipinas. Si Kuya Will, ikaw, si Saldico, si Pulong. Bukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Versosa pero hindi ito tumugon sa aming mensahe. Sinisikapan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng DTI para malaman ang impormasyon sa nasabing kumpanya, lalo na't nakakuha ang BNC ng isa pang dokumento nagpapakita ng iba pang transactions ng Socali Trading at Brilliance Auto Corporation. Ayon sa dokumentong nakuha ng BNC, bukod sa natukoy na 2023 Maserati MC20, 3 Maserati pa ang binili ng Socali Trading sa Brilliance Auto Corporation sa kaparehong araw, December 18, 2024. Isang Levante GT at isang Grecale na imported noong May 25, 2023 at isang Grecale GT Hybrid na imported noong October 26, 2023. Ayan mo, ayan po, kaya po kayo magtataka. Si Pacquiao pa pala. Kaya po kayo magtataka, bakit po may mga magagara sila? Kasi doon po nila inaano Doon nila nililiquidate, kumbaga, doon po nila, bago natin i-expose si Saldico, ayan expose na, Saldico, tapos ka na. Magsasalita pa ba ako? Magsasalita pa ako? Magsasalita pa ba ako? Kung kanino yung Maserati? Aray ko! Kanino? Yan ang sinasabi sa'yo, saldi ko kupal ka Nilalaunder po nila. Ganito po kasi yan. Pag nasa casino sila, diba? Ginagawa nila, kunyari, 500 million, sasalpak, gagawin chips, papatalo lang yung 50 million, tapos, i-withdraw na, lalagay sa cheque, ipapasok nila sa bank account. Pagpasok nila sa bank account, anong gagawin? Either, bibili sila ng helicopter, Maserati, ayan, yung Bryce Hernandez, tignan mo, mga Jeep, mga Ferrari, doon nila inaano nila sa gamit. Kasi hindi nila pinapatagal sa bangko yan. Dahil makikita yan sa bangko. Makikita po sa bangko yan. So, ito, Saldico, ito po ay picture sa isang Maserati event. Siyempre, si Kuya Will may Maserati. Si Sam Versosa, presidente, may Maserati. Anong gagawin ni Saldico dyan? Wala siyang gagawin dyan. Kunyari, wala tayong alam. Diba? Wala siyang alam dyan, kunyari lang yan. Diba? So, malinaw po na kay Saldico po yun. Nililin lang niya po ang taong bayan na ayan para lang po ito po yung Maserati ni Kuya Will. Para lang po mapagdugtong natin. Ito, Maserati ni Kuya Will. Ito, ayan, nasa kanan. Ayan po. Ayos. Andiyan po yung Maserati ni Kuya Will.
Ayan, supercars at Willie Revilla may mansion in Tagaytay. So, si Kuya Will po may Maserati. Ayan, yung kulay puti yun eh. Ayun, Ayan, teka lang. Yan, ito. Dahil lang po. Parking mo, parang parking ng mall. Ayun, ayun yung kay Kuya Will. Ayun, If you are new in this channel, please subscribe dahil ayun yung kay Kuya Will, yung Maserati nyo. Ayun, ito. Look at this beauty, Kaswabe. Look at that. Hindi yan yung isa. Basta yan ayan po ang Maserati ni Kuya Will. So may Maserati si Kuya Will, di ba? Si Saldi ko, meron din. Di ba? Kaya siya nakasama ni Sam Bersosa dahil meron siya Maserati. At ang problema ni Sam Bersosa dito, baka siya pa ang nagbenta kay Saldi ko. Yan ang problema. Na si Sam Bersosa ay mapapatawag. Baka mapatawag to si Sam Bersosa na baka si Sam Bersosa po mapatawag sa investigasyon sa Senado. Dahil nga po sa paglilinaw dyan sa Maserati. Kung nakita yung Maserati, mali-maletang bag, si Saldi ko po talaga nagtutugma yung statement statement po ni Bryce Hernandez na sila ay nag-deliver ng mali-maleta legit kay Saldi ko sa penthouse sa BGC. So si Saldi ko po talaga yon. Sa kanya pong pera yon. Yan ang malinaw. Si Bryce Hernandez ang magpapatunay kung nakikinig po kayo ng Blue Ribbon Committee hearing. Kaya Saldi ko, kulangot. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam yung lahat, ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam yung lahat, ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan.
kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam ninyo lahat.